Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click nyo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, paano mo hinaharap ang matinding problema? Ano nga ba talaga kailangan mong gawin? Paano kung hindi mo na ito kaya? Ano nga ang iyong gagawin? So sabi sa Pilipos chapter 4 verse 13, kaya kong harapin ang kahit na anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So yun guys, napakalinaw, di ba? Kung harap ka man ngayon sa matinding problema, di ba? Yung lagi natin pinagdarasal dito, may problema ka sa financial, kulang na kulang ka, ikaus ka, o kaya naman nabankrupt ang negosyo mo at nagkautang ka pa. Talaga namang mabibigat ang problemang kung ganyan ang dinaranas mo. At problema naman sa kalusugan, stage 4 cancer na lagi natin pinagdarasal dito, di ba? May taning na rin ang buhay mo. Paano nga ba ito haharapin pag ganito nakabibigat ang mga problema? Or problema sa relasyon sa pamilya, maghihiwalay na kayo ng asawa mo, iiwanan ka na, diba? O kaya ang magulang mo maghihiwalay na rin, iiwan na kayo. O yung kapatid mo mismo, kaaway mo, mas matindi pala ang ganyang mga problema. Pero ang dapat mo lang gawin, diba? Hindi dahil na sa sarili mong diskarte o kung anumang kahit na anumang kalagayan mo, hindi dahil matalino ka, hindi dahil may connection ka sa gobyerno, hindi dahil mayaman ka, o hindi dahil makapangyarihan ka. So dahil yan sa presensya ni Lord. So, kung may relasyon ka sa ating Panginoong Jesucristo, madali nang harapin ang mga problema. Dahil kagaya ng binasa natin, na siyang tutulong sa'yo. At mismo sa Bible, sinabi niya, di kita iiwan, ni pababayaan na. Kung may relasyon ka sa Diyos. Kasi minsan, di ba, sariling diskarte mo lang ang ginagawa. Lalo na kung nakakadiskarte ka ng maayos, di ba? O kahit sa illegal na paraan ginagawa mo, nagiging maluwag ang buhay mo, akala mo kaya mo nang lahat. O kaya naman kahit legal ang ginagawa mo, di ba? Nagsumikap ka, sobrang yumaman ka, pero pag dinatnan ka ng mga matitinding problema, halimbawa lang, di ba? Nagkasakit ka, ano pang magagawa ng pera mo? Di ba? Wala na kahit gaano ang karami. Nakakita naman natin yan guys. Noong panahon ng pandemic guys, ilang milyonaryo ang namatay. Di ba? Noong panahon ng pandemic, walang ospital na available. Kahit sabihin mong mayaman ka, hindi ka pa rin uubra dahil punong-puno ang mga ospital. Doon mo makikita na kahit sobrang yaman mo, hindi ka na kaya isalba ng pera. Diba? Nung time na yun guys, pandemic, wala nang halagang pera sa kalusugan. Diba? Kaya mayaman ka, middle class, o mahirap ka, o sobrang yaman mo. Pag walang ospital, mamamatay ka na lang. Dahil wala naman talagang ospital nung panahon ng pandemic. Kaya ang tanging sandalan lang natin ay ang pangako ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng yan kakayanin mo kung ikay nananalig at nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Lahat niyan, kasi alam naman natin, powerful siya. Siya yung talagang makapangyarihan. Siya yung gumawa ng langit at lupa. Di ba? Ano pang alalahanin mo kung siya yung kakampi mo sa buhay mo? Kung may relasyon ka sa Kanya, kaya mo lahat yan. Matindi man yan, mabigat, ang dagok na nga dinaranas mo ngayon, kaya mo yang
isolve dahil kasama mo si Lord. Pero kung hindi mo kasama, siyempre, tolero ka, di ba? Kung kani-kanino ka lumalapit, na pinanginahan ka na ng loob, wala nang gustong tumulong sa'yo, napakabigat ng hindi natin. Pero pag yan ay inalay mo kay Kristo, hinawakan ng kanyang salita na hindi kanya iiwan, hindi pababayaan, ano man ang iyong kalagayan, ay tsak yun ay iyong mapagtagumpayan. Kaya lang, yan po lagi natin ilagay sa ating isipan na sana sa bawat araw-araw ng ating buhay ay may relasyon tayo sa Diyos. At sa Kanya natin isentro ang ating buhay para anumang mabigat na suliranin o pagsubok, kaya-kaya nating lagpasan. Dahil sabi nga sa binasa natin guys, kaya kong harapin ang kahit na anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa financial, sa kalusugan at sa pamilya, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Hipuhin niyo po ang inyong mapagpagaling na kami. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo, Lord, dahil ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Yakapin niyo po ng mahigpit ang aming kapatid na ito. Pagalingin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na bangkarote na ngayon at may utang pa, Lord. I-bless niyo po ang kanilang financial, lalo na po ang hanap buhay. At lalong-lalo na yung mga kapatid namin, walang-wala. Ultimo pabili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano nila irarao sa mga hapon kasama ng kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ganoon din po sa mga pamilyang relasyong nasira na o magkawatak-watak pa lang. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpatawad na puso. Ibaba ka nilang pride at magpasensahan sa kanilang bawat membro ng pamilya. Tumiral ang pagiging magkadugo at kahinahunan sa kanilang pamilya. Pagpikis-pikisin niyo po muli ang mga kapatid namin. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Hesus. Amen. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.